Hilux update. Eto na yung looks niya ngayon. Halos same pa rin naman. Pero may pinabago ako na minor upgrade lang para mas malinis tignan. Check lang natin kung ano ba yung nabago. Mag-start tayo dito sa door handle. Tinanggal ko na yung door handle garnish. Nag-decide ako na ipapaint na lang yung chrome. Bali, gloss black yung napili kong color para hindi siya magmukhang garnish. Dito sa modern details ako nagpapaint kasi nagustuhan ko yung gawa nila. Maganda rin yung feedback ng mga nagpagawa na dito. Yung ginawa nila dito, binaklas nila yung door panel para matanggal nila yung door handle. Same dito sa likod, baklas din yung door panel. Pati na rin yung door handle sa tailgate, pinapaint ko na rin. Yung ginamit nilang paint, Chromax. Very satisfied naman ako sa finish. Para sa akin, quality yung gawa nila. 5 months ago na rin nung pinapaint ko to. Okay na okay pa rin, walang sign ng fade or paint chip. Naglagay din ako ng Jaos door bowl protector para iwas gasgas. Next itong Hilux emblem. Hindi to paint, pinalitan ko yung stock emblem na chrome para bumagay sa door handle. Tinanggal ko na rin yung G emblem para mas malinis tignan. Naglagay din ako ng Jaos Battle Z sticker. Ginaya ko lang yung model ng Jaos na Hilux. Ganito na yung overall look ng tailgate niya ngayon. Mas gusto ko rin yung ganito para monochrome yung dating. Mag-update na rin ako dito sa Toyo RT. Nasa 5,000 kilometers na yung natakbo nito. Pinarotate ko na to nung naka 3,000 kilometers. Medyo makapal pa rin kung i-compare sa brand new. Parehas pa rin yung tunog or ingay compare nung bago pa to. Eto naman yung dating nasa front na nasa likod naman ngayon. Mas mabilis pa rin mapudpod compare sa highway terrain. Pero okay na rin to kasi mas maporma naman. Next itong HKS exhaust. Dito sa Next Gen Garage ako nagpa-install ng HKS exhaust. Trusted shop ko na rin to, lalo na kung orig parts yung hanap nyo. Bonus na rin na madaling kausap yung owner. May copy naman tong HKS exhaust, pero orig na yung pinalagay ko. Ganito yung laman ng box. Dalawa yung manual, yung isa para sa cutback, yung isa naman para sa full exhaust. Ganito yung itsura ng stock exhaust, para lang ma-compare mamaya after ng installation. Tinatanggal na nila dito yung stock exhaust. Kung hindi ako nagkakamali, same diameter din yung pipe ng stock exhaust dito sa HKS. Hindi pa to yung final position, nasa sa inyo kung gusto nyong ipataas or ipababa. Nag-stick na lang ako sa stock position ng HKS. Parang medyo dikit siya sa body, pero yan yung gusto kong position. Sound check lang natin. Kung gusto nyo rin magpalagay ng HKS exhaust, mag-message na lang kayo sa page nila. Check lang natin kung paano ba yung cabin noise. Medyo mahirap lang makuha yung actual sound, pero pakinggan nyo na lang. Sa actual kasi, mas maingay pa siya ng konti. Maririnig mo yung engine roar sa 1,500 RPM pataas. Pagdating sa performance, ramdam ko yung improvement. Mas magaan yung takbo niya ngayon compared dati. Sa fuel consumption naman, parang same pa rin. Pero based dito sa trip computer, nasa 8.5 kilometers per liter yung average consumption. Nung bagong lagay to, medyo nakakapraning mag-accelerate. Pero ngayon, parang normal na lang. Ganito naman yung sound pag naka-idle. Ganito naman yung sound ng cold start. Marami pa rin yung pwedeng i-add, pero yan na lang muna. Pa-like na lang and subscribe. Paalam.